Narito pa rin po ang News TV Quick Response Team sa may Barangay Santa Catalina dito po sa Zamboanga City kung saan nagpapatuloy po ang clearing operation sa isinasagawa ng mga sundalo at pulis dito sa paghanap sa iba pang nalalabing membro ng MNLF at sa ilan nga pong impormasyon ay na nakakabot sa GMA News ay sinasabi po na naririto pa rin sa loob ang grupo mismo ni Javier Malik na siyang commander po ng MNLF na nanguna dito sa kanilang pagsalakay dito. Sa ngayon po nakikita natin sa likuran namin ng isang sunog na nagaganap sa kasalukuyan sa may Barangay Santa Barbara at maitim na usok ang umaangat o tumataas mula po dyan sa barangay na yan na kalapit lamang po nitong Barangay Santa Catalina at kanina pa pong umaga sumiklab nga po ang sunog sa iba't ibang lugar dito sa Zamboanga sa may bahagi ng Rio Hondo at ito nga po ngayon ay sa may bahagian ng Santa Barbara at hanggang sa mga sandaling ito nga po ay patuloy na umakyat ang maitim na usok na nanggagaling sa barangay na yan. Kanina may dumaan din po mga bombero dito para rumisponde sa sunog na yan. Ito pong lugar na kinatatayuan namin ay may naka pa ring putukan sa araw nito o yung dito po, pagtatama, dito po sa may di kalayuan sa aming pwesto ay may manaka pa pong putok at katunayan may mga mortar fire pa rin na ginagawa po itong kalaban din na MNLF. Samantala, patay naman po ang muling nakabakbakan po ng pwersa ng militar ang mga MNLF sa Barangay Santa Catalina at isang sundalo ang napatay kaninang umaga. Narito po report ni Joseph Morong. Muli nagkasagupa ang mga tropa ng militar at ang paksyon ng MNLF sa ilalim ni Nur Miswari sa Barangay Santa Catalina ngayong ika-11 araw ng krisis sa Zamboanga City. Sa gitna ng bakbakan, isang sundalo ang napatay matapos sumunong tamaan ng sniper mula sa hanay ng mga rebelde. Dahil dito, umakyat na sa 10 ang namatay na sundalo mula nang sumiklab ang gulo. Mahigit 100 naman ang sugatan. Nagkaroon din ng palitan ng putok sa ilang pambahagi ng lungsod. Dahilan ng pagsiklab ng sunog sa Barangay Rio Hondo at Santa Barbara. Kasunod dito, inanunsyo naman ni ARMM Governor Mujib Hataman na 15 MNLF members mula sa Basilan ang sumuko ngayong umaga. Agad silang dinala sa Barangay Hall ng Santa Catalina para sumailalim sa pagpuproseso. Tila ipinagdiwang naman ito ng ilang sundalo na namataang masayang nagpapakuha ng litrato. Sa Barangay Mampang naman na-recover ng Task Force Zamboanga ang ilang pinaniniwala ang uniforme ng MNLF. Posibleng hinuhubad daw ng mga papatakas na rebelde ang mga uniforme nila saka magpapalit ng civilian clothes para hindi sila mahuli. Ayon pa sa mga otoridad, may mga ulat silang natatanggap na posibleng humahalo ang mga rebelde sa mga civilian, partikular na yung mga nasa evacuation center. Kaya naman inatasan ng militar ang barangay personnel na mahigpit na tutukan ang seguridad doon. Kung hindi sila naka-uniforme, hindi sila madaling ma-determine agad initially. So yun ang balak nila kasi they are already withdrawing from the main conflict area. Naniniwala ang militar na nasa Zamboanga City pa rin si Ustad Javier Malik kasama ang 40 niyang mga tauhan. Nakausap naman ng GMA News ang isa sa mahigit 65 bihag na nakatakas mula sa grupo ni Malik nitong Lunes. Ayon sa 18 taong gulang ni Sir Rishin May, may mga araw na isang beses lamang sila pinapakain. Pinagtsatsagaan din daw nilang inumin ang tubig ulan na naipon sa isang drum. 2 raw sa mga kasama niyang babae ang tinangay ng iba pang rebelde. Nag-alala po ako baka gawin nilang asawa yung kaibigan ko. Kasi 2 kaibigan yun nandun ko. Magaganda pa naman yun sila. Baka gawin silang asawa. Konting pang-unawa naman ang hiling ni Secretary Erminio Coloma ng Presidential Communications Operations Office kung hindi man nagpapakita sa media si Pangulong Noynoy Aquino. Tinak naman niyang nasa Zamboanga pa rin ang Pangulo para personal na pangunahan ang pagresolba sa krisis. Sinabi ko na po na ang focus ay yung humanap ng solusyon at matulungan ang ating mga mamayan sa Zamboanga na makabalik sa normal na sitwasyon. Kanina, personal na inalam ni Pangulong Aquino ang sitwasyon sa muling pagbabalik operasyon ng Zamboanga Airport. Joseph Morong, GMA News.